Dome House for Peace Bell. Ang tawag dito sa aking kinaroroonan dito sa Quezon Memorial Circle. Yan, nakikita niyo pong ito. Ito po yung World Peace Bell na tinatawag. Galing ito sa World Peace Bell Association. At ito po ay ginawa dito sa ating bansa dahil daw sa pagsuporta natin sa kapayapaan at sa demokrasya. Kauna-unahan po yan sa Southeast Asia. At ito ay talagang inihatid dito sa Quezon City. Tinanggap noong mayor noong mga panahon yun, si Mayor Charito Planas, tinanggap niya ito mula sa Peace Bell Executive Chairman Fumijuro Yoshida, isa pong Hapon. Yan pong Peace Bell na ito binigay sa atin ng isang Hapon. Tayo po naman ay dumako naman sa isa namang natutunan natin mula pa rin sa mga Hapon. Ang tawag po doon ay Otoshu Ami. Isa pong epektibong pamamaraan ng panghuhuli ng isda, lalo na ng tuna. At natagpuan namin kung saan naroroon ang pinakamalaking Otoshu Ami. Ang tawag po dito sa atin yan ay lambaklad. Kaya mula dito sa Dome House ng Peace Bell, dadalhin namin kayo sa Antique para makita natin ang pinakamalaking lambaklad. Isa ang Pilipinas sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo sa sukat nito 300,000 square kilometers kung ikukumpara sa naglalakihang mga bansa. Pero wag ka, maliit man ang Pilipinas, dito naman matatagpuan ang mga bagay na pinakamalaki sa Asia at sa buong mundo. Nariyan ang pinakamalaking pares ng sapatos sa Marikina. Nariyan din ang pinakamalaking bulaklak na Rafflesia sa Antique. At nariyan ang Davao bilang pinakamalaking lungsod sa buong mundo. Maliban sa mga ito, narito pang pinakabagong, pinagmamalaki at pinakamalaki mula sa Pilipinas. Isang butanding ang napadpad sa baklad na yari sa lambat ng mga mangingisda sa Barrio Malabor, sa bayan ng Tibiao sa Antique, noong 17 ng Pebrero. Ayon sa kanila, hindi na nakapagtataka ang ganitong senaryo dahil sa kakaibang panghuli nila ng isda na kung tawagin ay lambaklad. Ito ay may habang 200 meters at may lalim na umaabot hanggang 35 meters. Ito na raw ang sinasabing one of the biggest of its kind in the world. Dahil sa mahal yung kawayan at madali masira, pinalitan na namin ng lambat at saka yung mga ropes. So natawag namin lambaklad. So lambat at saka baklad. Sa laki at lalim ng lambaklad na ito, hindi na kayang tangayin ang alon na dala ng bagyong Signal No. 2. Tone-toneladang isdang tulingan, tanige, matang baka, page at yung tinatawag nilang bilong-bilong ang nakukuha sa kanilang bawat howling o yung mismong paghango ng lambaklad. Samantala, kagad namang pinakawala ng napadpad na butanding dahil ito ay isang endangered species. So pinakamarami namin natatrap sa isang howling, mga 10 tons. At 10 tons meaning 10,000 kilos. Kaya niya sa isang howling. Every month, inaahon namin yung nets para linisin dito. At saka lahat ng mga sira-sira niya, minimend namin o inaayos. After 3 days, pinabalik. Ilang beses nang tinangka ng may-ari ng lupa na buwagin o alisin ang noong pa'y masyadong malaking puno na ito ng Balite sa Barangay Quirino, bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora. Pero dinadapuan daw ng sakit ang sino mang gumagawa nito. Kaya mula noon, pinabayaan na lang ang baliting ito hanggang sa tumaas ng 52 meters at lumaki ng 47 meters. Ito na raw ang sinasabing biggest of its kind in Asia. Ang edad po ng punong ito ay nasa 600 years na po. Ito din po ay idiniklara na pinakamalaking puno sa Asia na nasa kapatagan, wala sa kabundukan. Hanggang ngayon po ay wala pa rin nagkiklaim na sa ganitong bansa o ganitong lugar ay mayroong mas malaki dito. At sa sinasabing laki at lawak nito, sinubukan naming alamin kung ilang katao ang gagawa ng human chain para mabuo ang pinakapuno nito. At aba, 38 katao ang kinakailangan para magawa ito. Ikawalo ng Mayo taong 2008 nang nasindak at nagulat ang mga mangingisda mula sa Barangay Mambatad, Miag-Aw, Iloilo, nang biglang tumambad sa kanilang lambat ang itinuturing nilang halimaw sa dagat. Ang katawan daw kasi nito ay mistulang napakalaking ulo na may habang 1.76 meters, may laking 1.95 meters at tumitimbang ng 180 kilos.
Ang hindi nila alam, ito pala ang biggest at heaviest bony fish in the world, ang mola-mola o sunfish. So, nung unang makita to ng mga tao dito sa Miagao, natakot sila kasi akala nga nila monster because of its big size. And then, all heads, wala sila nakitang tail. Nagsisurface daw sila kaya kung medyo masyado malamig doon sa ilalim ng temperatura, maakyat, kailangan din nila ng mainit na tubig to thermally recharge. Sa kasamang palad, patay na ang mola-molang ito dahil sa mga nakaing plastic na nagkalat sa dagat na inakalang mga jellyfish. Kaya dinala lang ito sa museum sa University of the Philippines, Visayas at kasalukuyang nakadisplay. Mabigat talaga kasi hindi kayang buhatin ng isa o dalawang tao. Mga 6 na tao yung bumuhat dito. Ano ginawa? Dinala dito sa museum para for a taxidermy or staff namin. Nakakainganyo at nakakaaliw naman sa mga lokal at banyagang turista ang iba't ibang kulay, hugis at itsura ng 2,000 species and varieties na mga halamang matatagpuan sa 6 na hektaryeng botanical garden sa Panglao Island sa Bohol na kung tawagin ay Tarsier Botanica. Ito na raw ang sinasabing the biggest botanical garden in the Philippines. This is one of a kind. We can see the different species of birds, plants, and animals, and which are usually imported from other countries, and the plants ay galing dito sa Pilipinas. Maliban sa mga ito, taglay rin ng Tarsier Botanica ang iba't iba pang mga istruktura para makapag-relax at makapag-commune with nature. Ngayon, meron kaming meditation area at saka yoga area dito sa harap ng aming reclining Buddha. Ang maliit nating bansang Pilipinas, nakakapuwing, di hamak, dahil pagdating sa pinakamalalaking bagay, hayop o istruktura, ang iba ay hindi kayang tumapat. Wow, amazing eh! Squeamish lang nung una. Medyo nandidiri ako before. Pero this one, yung parang normal na siya. Minsan, inuud na. Kailangan mong hawakan para lang maalis yung barang. Hindi na ako nang didire dahil ito ang trabaho namin. Showdown na naman ang